Up 135 or 130 or 140. If we come up to 147, then we can fight. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So former 8 World Division Champion Manny Pacquiao gusto makalaban si Tank Davis sa bigat na 145 pounds. Sa edad na 47 years old ay makakaya pa kaya sabayan at pantayan ang lakas ng mas bata sa kanya na si Tank Davis. Ang laban Manny Pacquiao versus Tank Davis ay magiging blockbuster at magtatala ng panibagong world record sa mundo ng boxing kapag ito ay natuloy. Dahil ayon kay Manny Pacquiao ay aktibo na siya ngayon sa pagti-training bilang paghahanda sa kanilang laban ni Tank Davis kung ito ay kakasa sa hamon ni Manny Pacquiao. Sa lakas ng suntok nitong si Tank Davis ay panigurado na may kalalagyan ang matamaan nito. Pinatumba niya rin si Ryan Garcia sa pamamagitan ng solidong super body shot. Meron din estilo si Tank Davis na kakaiba at kung ikumpara sila ng estilo ni Manny Pacquiao ay tiyak na mas nakakalamang itong mas bata pa na si Tank Davis. Kaya sa paghahamon ni Manny Pacquiao dito kay Tank Davis ay tiyak na may kalalagyan sila pareho sa oras na may makaunang magpatama ng isang solidong suntok. Kung maalala nyo taon 2021 ay nag-anunsyo na itong si Manny Pacquiao ng kanyang retirement sa pagiging boksingero. Ngunit talagang mahal ni Manny Pacquiao ang boxing sports dahil muli itong lumaban taon 2022 kontra Taekeo, isang Korean martial art fighter. At taon kasalukuyan ay nilabanan naman ang napakalaking kickboxer fighter na si Ricky Anpo. Handa pa ring magbigay ng karangalan sa bansang Pilipinas itong si Manny Pacquiao kahit na may edad na itong 47 years old ay talagang gustong-gusto pa ito lumaban. Hindi rin maiwasan ng karamihan ang mag-alala dahil ang mga makakalaban nito ay mga bata pa at nasa kalakasan pa ang mga ito, samantala si Manny Pacquiao ay pahina na ng pahina. Ngunit marami naman ang nagsasabi at naniniwala sa lakas at kakayanan ni Manny Pacquiao at gusto pa ng karamihan na isa pang laban dahil hindi pa naman siya ganun katanda at kaina. Alam naman natin na hindi na masigla ang Philippine boxing dahil halos karamihan ng ating mga pambato ay tinalo na ng mga Hapon, kaya gusto ni Manny Pacquiao na muling ibalik ang sigla ng Philippine boxing, at magtala ng world record breaking bilang isang 9 or 10 division title. Kaya ating balikan ang kanyang mga naging hirap na laban ni Manny Pacquiao para maabot niya ang 8 division world champion. Number 8, taon 2010 kinalaban ni Manny Pacquiao si Antonio Margarito para sa WBC Junior Middleweight title. Parang David at Goliath, halos 5 pulgada po ang lamang ni Margarito. Super welterweight champion belt na maglalagay sa kanya sa kasaysayan bilang tanging boksingero na naging world champion sa 8 weight division. Pacquiao trying to get inside and go to the body. And Emmanuel Stewart right now, many years in him. I see the size stuff. It's a big fight. That's right here. But speed belongs to Pacquiao. He has delectable experience perhaps from Margarito. Fights the action. Pacquiao hits him front with a big left hand. And then strong. They have to be fit on that direct. And he beats Margarito up with this round. It's a huge look under Margarito's right eye. Spirit is something to behold. I can't look at it to make Margarito shave off the beard. It's probably they would have done. Pacquiao said, leave it there. I want to use it as a target. That's a fighter. Number 7, taon 2009 na kinalaban ni Manny Pacquiao si Miguel Cotto para sa WBO welterweight title. As the challenger, ladies and gentlemen from General Santos City, Philippines, the Pac-Man, Manny Pacquiao! Junior welterweight world champion, the reigning and defending two-time welterweight champion of the world, Miguel Angel Cotto! What I say, you must obey. Good luck. Punch him up. Pacquiao's face as Manny was rushing in. Manny landed a little right hook before. The right hook starts flowing. This is a right jab. Getting more damage to the frame. And then it's going to slow rope to let Cotto throw. Then you can get down on what's up big. Now it's Cotto's back to get to him. And he fights it for him.
Miguel Cotto's father, Miguel Cotto Sr., wanted to stop the fight. Who's in the corner, including head trainer Joe Santiago. Number 6, taon 2009 na Manny Pacman Pacquiao versus Ricky Hatton para sa Lineal Junior Lightweight title. Self at all times, and when I say you must obey, good luck. Touch up. Very aggressive. That's awesome. Great right hand. The punch is still Pacquiao. Oh, Pacquiao. Stunned Hatton, knocked it back. Manny Pacman. Number 5, Manny Pacquiao versus David Diaz para sa WBC Lightweight title. So something that he can't, he seems to love. That's been his pet punch so far. It's amazing. I mean, Roy Jones is going to the left hand, but this dude's amazing with that right hand. And the punch he has up. Diaz, his only response is answer to try to do more damage. That's what he's trying to do. But he won't take no for an answer. Hard right hand by Pacquiao. Marquez has won more rounds. That's how good he is. Such a volume. Mixing up, and that's why it's hard for Diaz to stop the punches about it. Close as fast as Armando Santa Cruz. He somehow got that done. Number 4, taon 2008, Manny Pacquiao versus Juan Manuel Marquez para sa Super Featherweight title. Change back and forth from the finger. Manny Pacquiao, you gotta give him an extra point for that knockdown. Pacquiao trying to search and destroy. Marquez trying to shock him with counterpunting athlete. Just an amazing athletic specimen. The speed, the power, He's shooting his nothing. Look at this. Nevada's medical supervision is to that. They trade shots. That 1 point for Number 3, taon 2003, Manny Pacquiao versus Marco Antonio Barrera. To the left hand, Barrera reaches out and goes to the body with both hands. Then I like to point out that he doesn't see it coming, or he just can't cope with its speed. Has come out with a determined rally. And Pacquiao runs out of gas a few rounds later. Pacquiao's got to be in trouble. But good save right here. Hard left hand. It gets wet from sweat. There's no question. This fight there is perceived as Ali's freight. With left hands. Marco's hanging in now, getting 3 chances to counter with the left hook, but taking a lot of leather to do it. It'd probably be better to call him the poker faced assassin. He never shows emotion in the ring. Big combination by Barrera. Seems to just still look a little too slow. Even when he's punching, he doesn't seem to have the speed that he once had. Not like this. Probably a market sometimes. But Pacquiao, they're hard left. He's very vulnerable for straight left. This is where Julio Cesar Chavez. Hard right hand by Pacquiao. Barrera just trying to stay reckless, and Barrera takes advantage. What a fight! But Pacquiao's body punches. 4 or 5 of them, 6 in the last 30 seconds. Pacquiao scraping Barrera now. Punch. And what's the interesting? There's another bad hit, but Pacquiao came back so right. Big punches from Pacquiao. One of them. And you're gonna have to keep fighting them back when they make that move. If you slow down, you'll lose the fight off. That's why those guys wouldn't allow him to. No way a great fighter should have to go through 3 more minutes of this. No, because Pacquiao is not backing off. Barrera's corner. Barrera's corner, man, is up on the edge. He's gonna step.
Number 2, taon 2001, Manny Pacquiao vs Lelo Ledwaba para naman sa IBF Super Bantamweight title. Guy from the Philippines, guy from South Africa, giving us. He's also told his fighter, don't follow Ledwaba around. Cup hasn't yet found the right offense to go behind that. That's what Pacquiao's got to do. Keep throwing the shot, Pacquiao. Keep the punching on. You can't allow this. There are so many southpaw cuties in the lower weight classes. There aren't that many southpaw punchers with mustard. Pacquiao is fun to watch. Boom! Mercy. He's been caught by surprise. He's a good fighter. He had no idea. Pacquiao may take care of it. There's a weariness and almost a resignation in the eyes of Ledwaba. Yeah, Joe Cortez, who takes a good fighter. Number 1, taon 1998, Manny Pacquiao vs Chatchay Sasakul para sa WBC World Flyweight title. 回りますとすごい打ち合い、おーと右、非常に激しい打ち合いが展開されています。左か右、しかし打ち合いというよりもパッキャオは右のストレート、チャンピオンのインになりました。飛び込んでいきました。いいカウンター入っても一瞬動きが止まっただけですからね。ボールの感じ全然。第8ラウンドです。左か右、このボディーブローカー左、また前進を始めました。左か右ワンツー、いいから左帰っていきます。チャッチャイ左のストレート、おっと交代します。左のストレートヒットしました。当たり方浅かったですけどね。そうですか。ボディーブロー十分押されてますよ。左ストレートダウン取りました。立ち上がれるか、チャッチャイดูนะครับกรรมการนับไปถึงダメです。ไม่ไหวครับพยายามจะลุกขึ้นมาครับส่วนทางกรรมการบรูเนอร์นะครับเขาสิริก็นำไปอยู่ทั้งถึง10ของเราก็ Ano sa tingin nyo guys, kakayanin pa kaya ni Manny Pacquiao makipagsabayan sa mga bata niyang makakalaban? Just comment down below. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Naoya Inoue may ibinunyag sa post-fight conference na talagang hirap na siya kumuha ng tamang timbang sa Super Bantamweight Division, paliwanag ni current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue, ay hindi naman siya nahirapan sa mga kalaban niya, bagkus ay nahihirapan na daw siya sa pagkuha ng tamang timbang. Aminado rin si Naoya Inoue na iba daw ang pakiramdam ng kanyang katawan sa ngayon, dahil ayon sa kanya ay madami ang mga nangyari na hindi maganda sa pagkuha niya ng tamang timbang. Dagdag pa dyan ay hindi rin madali sa kanya yung pagkonsela ng laban nila ni Sam Goodman, at biglaan pagpalit ng kanyang makakalaban, kaya talagang hindi maganda ang kanyang pakiramdam sa ngayon. Ngunit ganun pa man ay na-arouse niya pa rin ang laban niya kontra Kim at nagawa niya pa ring manalo sa kabila ng kanyang mga hirap na pinagdaanan. Gosh, no one was on the a knockout was on the menu tonight. What a Dagdag pa ni Naoya Inoue ay talagang naghahanap na ang kanyang katawan sa mas mabigat na dibisyon. Baka dahil nagkakaedad na si Naoya Inoue at hindi mapigilan ang paglapad at pagbigat niya at dahil dyan, baka dyan siya nahirapan kunin ang tamang timbang sa Super Bantamweight Division. Ngunit ganun pa man ay hindi pa rin ito aakyat ng Featherweight Division. Dahil plano niyang umakyat sa Featherweight Division sa susunod na taon 2026, dahil haharapin niya muna ang mga mandatory challenger niya sa Super Bantamweight Division tulad ni WBA mandatory challenger na si former Unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Murodjan Akhmadaliev, na gaganapin sa bansang Saudi at si WBC mandatory challenger, na isa rin undefeated na si Alan Picasso, na magaganap naman sa bansang Amerika. Wala pang formal announcement kung sino kila Murodjan Akhmadaliev at Alan Picasso ang unang lalabanan ni current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monsters. Ngunit para sa akin opinyon ay baka si Murodjan Akhmadaliev na ang kanyang unang lalabanan dahil nagbanta na ang pamunuan ng WBA kay Naoya Inoue na kapag hindi niya haharapin si Murodjan Akhmadaliev ay aalisan na ito ng titulo.
Dagdag pa sa ating mga balita. Has Fulton on the ropes, inside to the body. Back, but Figueroa with a big left, knocking Fulton. Stephen Fulton panalo kontra sa 2-division world champion Brandon Figueroa sa ikalawang pagkakataon, dahil dyan ay nakuha niya ang WBC Featherweight World Title belt, at isang ganap na world champion. Dahil isa na itong world champion sa featherweight division itong si Stephen Fulton ay tiyak na makakalaban niya muli itong si Naoya Inoue, kung aakyat man ito ng featherweight division, dahil alam naman ng karamihan na huling taon na ni Naoya Inoue sa bantamweight division dahil aakyat na ito ng 126-pound featherweight division sa susunod na taon. Kaya malaki ang posibilidad na matalo muli ni Naoya Inoue itong si Stephen Fulton, at magdadala sa kanya bilang current undisputed N5 World Division Champion. Alam naman natin na tinalo lang ng walang kahirap-hirap ni Naoya Inoue itong si Stephen Fulton noong nagharap sila sa bantamweight division. Kaya marami ang naniniwala na matatalo muli ni Naoya Inoue sa pangalawang pagkakataon itong si Stephen Fulton. Ngunit ayon naman kay Stephen Fulton ay hindi na mangyayari ang easy win ni Naoya Inoue. Dahil noong panahon na naglaban sila sa super bantamweight ay pigang-piga na ang katawan niya. Ibahin daw nila ang laban sa featherweight division dahil hindi mapipiga ang katawan dito bagkus ay madidagdagan pa ito ng lakas, dahil madagdagan ang timbang dito. Dagdag pa ni Stephen Fulton ay mas komportable ang kanyang katawan sa featherweight division, kaya naging madali lang niya talunin itong si Brandon Figueroa, kaya kung magharap man sila ni Naoya Inoue sa featherweight division ay titiyakin niya na hindi na mauulit ang kanyang pagkatalo dito. Dagdag pa sa ating mga balita, ang pangarap ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero na makalaban si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster ay hindi mangyayari kapag hindi siya nakipag-ayos kay Sean Gibbons. Nag-trending kasi ang post ni John Riel Casimero, ayon sa kanya, Boss Manny Pacquiao itapat mo na yan sa akin yung monster, wala naman ibang katapat yan kundi ako lang, para matapos na ang agawan nyo sa legacy tulungan mo nga ako para magtuos na kami para tapos na ang istorya nyo. Ngunit kahit na dumulog at humingi ito ng tulong kay 8th Division World Champion Manny Pacquiao ay kailangan pa din ni John Riel Casimero makipag-ayos kay Sean Gibbons. Ayon kasi sa Japanese promoter ni Naoya Inoue, na si Mr. Honda, na hindi siya makipag-ugnayan sa mga potential na makakalaban ni Naoya Inoue. Hanggat wala ang presensya ni Sean Gibbons, in short guys si Sean Gibbons lang talaga ang susi sa laban ng John Riel Casimero versus Naoya Inoue. Kung maalala niyo ang mga laban noong taon 2024, lahat ng naging kalaban ni Naoya Inoue ay konektado kay Sean Gibbons, kaya hanggat hindi nagkakausap at nagkakaayos itong si John Riel Casimero at Sean Gibbons ay malabo mangyari ang labanan Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Kung inyo pong maalala na may pahayag naman itong kampo ng MP Promotion kay John Riel Casimero, ayon sa kanila na bukas naman ang kanilang pinto papasukin sa loob ng kanilang bahay, ngunit may mga alituntunin itong dapat sundin at sumunod sa kanilang kalakaran. Dahil kapag bumalik na itong si John Riel Casimero sa MP Promotion ay may pag-asa na itong maikasamuli ang laban ng Naoya Inoue versus Casimero, dahil kaya ng MP Promotion gawan ng magic dahil sa lawak ng kanilang network dito. Kaya abang-abang na lang tayo sa mga latest update tungkol sa ating former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Dagdag pa sa ating mga balita. Malayo para sumuko. Marami na din ako na ipanalong laban. Kaya kahit nahihirapan ako ngayon sa sitwasyon ng buhay ko, at kahit bigyan pa ako ng maraming rason para sumuko, I will just fight back. Dahil alam kong malalampasan ko ang lahat. At alam kong habang humihirap, papalapit na din ako magtagumpay sa mga pangarap ko. Wala naman talagang madali sa buhay. At kahit maraming problema at pagsubok sa buhay ko, magpapatuloy ako. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So isang magandang balita para sa Cuadro Alas Promotion dahil ito ay aprobado na sa GAB, or Games and Amusement Board dito sa Pilipinas. Kinumpirma nga dito ng Team Casimero member na si Boss Rich Don. Ayon sa kanyang post, Cuadro Alas Promotion License Approved, sobrang pasasalamat sa Games and Amusement Board o GAB. Let's go guys! On April 26, 2025 4 PM in Montalban Gymnasium Montalban, Rizal, bakbakan sa Montalban Punch 3.
Kaya malaking oportunidad sa ating mga kababayang Pilipino na gustong makilala sa larong boxing para na din matupad nila ang kanilang mga pangarap. Asahan na natin na marami talagang maninira sa Cuadro Alas promotion, lalo na yung mga dating kasamahan ng Team Casimero at mga bashers ni John Riel Casimero. Dahil maliit ang tingin ng mga bashers kay former 3 World Division Champion angas ng Pinaas Cuadro Alas John Riel Casimero, pues dyan kayo nagkakamali dahil kitang-kita naman sa mga nangyayari sa buhay ni Cuadro Alas. Magsimula tayo sa mga laban niya. Simula nang nagtandim sila ng kanyang kapatid na si Jason Casimero ay wala pang nakakatalo kay Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Sunod kakapanalo niya lang kay Saul Sanchez sa ginanap na laban kamakailan lang sa bansang Japan na kung saan pinalipad niya ang kaluluwa ni Saul Sanchez. Sanchez mo kasa! Casimero no hinari ga hinuhita! 2度目のダウンサンチェス立ち上がれるかうなずいた立ち上がりました残りは1分 At syempre sa panalo na iyon ay limpak-limpak na milyones ang kanyang napanalunan dito, tapos minamaliit lang ng mga bashers itong si Cuadro Alas John Riel Casimero. Dagdag pa dyan ay meron pa siyang inaasikaso na Cuadro Alas promotion na kung saan makakatulong sa ating mga kababayan na gustong makilala sa larangan ng boxing sports, tapos kayo sisiraan nyo pa ang taong walang ibang intensyon kundi ang makatulong sa ibang tao na matupad ang kanilang pangarap. Ngunit ganun pa man ay kung gusto nyong siraan ang Cuadro Alas promotion ay pinapakita nyo lang na talagang mas asama at inggiterong mga nilalang kayo. Dahil kahit siraan nyo ang Cuadro Alas promotion ay tiyak na hahalakakan lang kayo ng Team Casimero, dahil hindi nyo alam kung sino ang mga nasa likod niya na handang suportahan siya. Ikumpara nyo na lang ang Cuadro Alas promotion sa Manny Pacquiao promotion, dahil kung saan nagsimula si Manny Pacquiao at may mga taong sumusuporta sa kanya ay ganun din ang landas na tinatahak ng Cuadro Alas promotion. Kaya sa mga taong minamaliit si Cuadro Alas ay tiyak na kayo ang maliit, kumpara kay Cuadro Alas John Riel Casimero, dahil si John Riel Casimero bukod sa boksingero ay isa pa itong future promoter. Dagdag pa dyan sa mga taong mapanira ay isa kayong mga walang bilang sa lipunan dahil ang alam nyo lang ay manira ng kapwa nyo Pilipino, na walang ibang intensyon kundi ang makatulong sa ibang tao. Kaya sa mga bashers, si Lord na bahala sa inyo. Marami din ang nagsasabi, karamihan mga bashers ng Team Casimero na hindi nila kaya mag-handle ng isang event, pues dyan ulit kayo nagkakamali dahil madaming malalaking tao ang handang sumuporta at gumabay sa Cuadro Alas promotion. Gusto talaga ng mga bashers ni Cuadro Alas, makita ang kabiguan ng Team Casimero at handa silang sirain, lalo na ang Cuadro Alas promotion na malapit ng maganap. Kaya sa mga bashers manood na lang kayo, huwag puro inggit ang pairalin nyo at huwag na kayo manira dahil ang ginagawa ng Team Casimero ay ang makatulong sa ating mga kababayan na gustong matupad ang kanilang pangarap. Sa mga solid Cuadro Alas supporters naman ay tuloy-tuloy lang po ang pagbibigay ng suporta sa ating former 3 World Division Champion at future Cuadro Alas Promotion CEO, Jobniel Casimero. Good luck, God bless.